pang-set or utility. At Ayan dito, binabanggit mo na nga ang Hilda. Napakalakas niyan ngayon sa loob ng ating jungle. Bad news na lamang no, para sa Tatagusba ay they are up against a Fredrin na medyo mahirap patayin sa loob ng kanyang sariling gubat. And that would mean na siguro kailangan ng dagdag alalay no, mula dito sa Julian or the Yuzong kung sakaling gusto nilang patayin sa loob ng jungle yung Fredrin. But other than that, honestly, solid pick overall. There's a reason kung bakit nag-finals MVP si JP on this Hilda pick. At ang nakakatawa dito, Odin, binuff pa ni Munton ito si Hilda pagkatapos nangyari. So hindi ko alam, first time in history yata nangyari yun. And here we go, the Lapu-Lapu secured with the Kufra. Ayan nga. Nalak na ba nila yung... Parang nag-iisip pa si Kufra ngayon kung ilalakban niya o hindi ba. Pero nakita nga natin, solid rin yung Lapu-Lapu in the XP lane. Alam ko, ginagamit mo rin yan, Umi. Oo, favorite ko to. Napakahirap patayin ng hero na yan in the XP lane. Mukhang magkaka 1v1 sila yan ni Yuzong, no? Oo. Ang maganda naman sa XP lane matchup na to, pareha silang malakas sa first turtle. So depende na lang talaga yan sa mga roamers at junkers natin. I would say medyo may kalamangan na si Tatagusba sa early game dahil sa Hilda and Julian. Oh. At sinabayan pa nila ng Odette, pero hindi pa ito nalalock in. Hindi pa. Kinakabahan pa ang pumipik netong Odette, no? Pero feeling ko itong mid lane ay hindi nila ibabase sa meta. Ayan na nga, nalak na nga ang Lunox. So, ang ating prediksi ay tumama. Mas maganda to, mas maganda yung Oo, Lunox. maganda yan. Oo. At least no, nakaka-survive doon sa real world manipulation, pang tunaw din sa Fredrin. Hindi pa ikaw naglulunox ka rin? Oo. O iba nila laro? Pareho. Pero nung nagsistart ako mag-ML, talagang ang first hero ko, Nana. Kaso lagi siya nababan dahil nung nag-start ako, meta siya. So sabi ko, alin ba dito yung maganda? Ay, ito sexy maganda, si Lunox. Totoo naman, hindi ka naman nagkamali. At nakita naman natin no, sa loob ng ating meta ay carry mages such as the Lunox ay talagang nakakatulong sa mga lineups na nagdo-double fighter. But in this case, isang fighter lamang ang hawak dito ni Tatagusba. Pero okay pa rin to dahil saktong-sakto hindi rin man kailangan ng pera ng Julian pati ng Granger para maging effective. That's right, Umino. Ngayon na nga lang, iniintay na lang natin pumasok sa loob ng Land of Dawn ang ating dalawang mga teams. And I could see na talagang marami din ang pumunta dito sa MLBB FredFest Caravan 2025 dahil maganda rin ang panahon thankfully dito sa Bulacan. Kumanda yung panahon, kinabahan ako kanina, akala ko uulan na Oo din. nga. Pero pinalamig lang naman pala kasi mag-iinit na ang Land of Dawn sa pagsimula ng ating pinakaunang laban sa FredFest Caravan 2025 dito sa loob ng barangay Balagtas sa ating Bulacan area. At ayun na nga, orange start para sa parehas na junkers, hindi purple start pala dito para kay Sagip. Nakikita na natin ang ating mga junglers like the usual rotation. And dito ay sino nga kaya ang unang lalabang sa kanila? Wala pa namang invasion na nagaganap from both of the teams. At Omi, sobrang safe lang ng kanilang early game. Oo, napaka-safe talaga ng kanilang early game dito. And sa totoo lang, hindi naman nila kailangan talaga maging agresibo din. Dahil both of these teams are running carries na gusto ng pera. O on the other end of Kilabot at Kembot, no, nandiyan si Flonyoy using this Iritel. 2 items, 3 items ang kailangan niya bago natin makitang umabante talaga. At para naman dito sa Tatagusba, we have Oh My Sayla on this Lunox. I think minimum 2 items yan bago natin makita. Pero mukhang magkakaroon ng slide poke out dito sa may bandang ibaba. Pero wala namang sakita na magaganap. Still a very safe early game para sa parehas na kupunan. Nabanggit mo nga yung mid lane, no? Bilang naglulunox din, Omi. Etong Lunox, kahit wala kasi siyang item, medyo nabubuhay siya. Oo. Pag ginamit niya yung light na skill niya. Oo. Yun din no, yung survivability. But the Petrify comes in with the Hilda Flicker is burned. Ang first blood ay mapupunta na dito sa Kilabot at Kembot. At babagsak na nga, Jim Yars Avenue makakuha ng pinakaunang kill ng larong ito. Magandang paggamit niya ng Petrify doon. Sobrang worth it. Na kahit nag-Petrify siya, ay pumasok siya at nakuha niya ang kill na yun. Black Dragon form ay ginamit na rin para pumasok doon sa turtle. At nakaisang hero na naman na napatay ko. Jim Yars Avenue. At mukhang no, si Oh My Sayla ay makakakuha din ng kill at si Sagip ay babagsak. And here we go, mukhang may isa pang babagsak. 2-man stun sa Kilabot at Kembot dito. Pero mukhang si Mang Sipo 22 ang bibigay din ng kalagdagan damage.
That's going to be 5-0. Lamang na lamang na si Tatagusba. Mukhang maaga ang powers nitong ating Yuzong. Sobrang agresibo ko kanina, sobrang safe ng ating early game. Pumapalag na agad itong Tatagusba. At mukhang tumatagos nga sila. Itong si Granger ay nakakaangat-angat na din. Si Kim Yoo-jung. Nakakapag-farm na si Kuya mo Kim Yoo-jung. At dahil din yan no, sa effort na binabato dito ni Magsimon22 at pati na rin ni Jim Yars Avenue. 3-0-2 so far para sa Yuzong na ito. Napakatindi mag-XP lane ni Kuya. 100% kill participation so far. Meanwhile, maganda rin naman yung pang-zone na ginawa ni Mang Simon doon. Talagang advantage talaga to ng isang Hilda na sumilip-silip sa ating mga brushes. 4 assists na agad ang meron siya. Mostly sa mga kills na meron ng Tatagusba ay kasama doon si Hilda. Napakaganda kasi talaga ng Hilda sa loob ng ating meta. Kaya nga laging tanong ko pa rin kay Munton kung bakit pa binaf to. Pero kung Black Dragon form, magagamit na rin. This is a high cooldown ability mula dito kay Jim Yars Avenue. Pero kung papalagan pa niya, Cha Essence will be healing him back. Pero mukhang hindi yun magiging sapat para magpatuloy ang laban. Ay sa paglaban dito sa may bandang ibaba. Nice set, kill with verification. Nandun yung brilliance sa may bandang likod. At hindi tatama na nga yung ibang pang abilidad. Pero makakapasok pa dito si Skip. At hahanapin pa niya yung isa. At makakakuha din ng kill dito. Yung Julian. But that's going to be a 1-4-3 exchange. Nadamay si Billion pa nga yung isa. si Flon Yoy ay talaga namang humabol pa ng kill, no? Nakita natin ang maganda ang layering skills na ginawa doon ng Tatagusba. Pero safe naman na makakaalis doon si Kim Yoo-jung. Medyo kinamahan siya doon. At isang akuha na ng kill si Kilabot at Kembot puts them back at the game. Looking at our gold lead. 300 lamang ang hawak ni Tatagusba. Hindi pa naman ganun kalaki. Despite the big win na nakuha ng Tatagusba in the early game, nakabawi naman ang Kilabot at Kembot. Kaya naman dito sa ating pangalawang pagong ng larong ito, kailangan nating abangan kung paano nga ba ito lalaroin ng Tatagusba to maintain the lead. Pero ito na here comes the question. Si Sagip kasi kahit 0-2 ang isang Fred rin, napakahirap labanan yan sa third set. Ay, aray ko pare ko, ang sakit nun. Iinip ang Simon, talaga inabangan lang niya. And nakabawi din naman itong si Kim Yoo-jung. Nawala na agad ang juggler. Mukhang 3-3 na ito for the side of Tatagusba. At hindi pa talaga sila tapos sa mga initiations na ginagawa ng kanilang team at successfully nakuha nila sa second turn. Ang ganda ng ginawa nila doon. Pero mukhang may prolonged team fight na magaganap. Maganda na ay mukhang napagpatuloy pa. 1-for-1 trade-off sa loob ng jungle ng Kilabot at Kembot. Pero makakalamang pa rin ang Tatagusba dahil nakuha nga nila ang pangalawang pagong ng ating laro. At tuloy lang ang action dito sa Land of Dawn. At tumataba na rin si Sulvilicious dito. 3-2 on this eve. Talaga namang napakasakit nitong isang Yuzong. Kahit nakalayo na, ay talagang meron pa rin siyang passive na gumagana sa kalaban. Pero nabanggit mo nga, si Sulvilicious na nakakabuo na rin ng kanyang mga items as of this moment. At ito rin, inaabangan ko rin, power spike na rin kasi ni Humble siya at this point. We are in a 6-minute game with 8 Julian. Dito na natin masasabi na mga team lapat to, saktong-sakto, naka-Feather of Heaven na rin. So pwede natin ma-expect na maghahanap ng mas madaming laban ang Tatagusba dahil ito na yung moment na kaya talaga nilang palakihin pa ang lamang. Dahil pag pumasok tayo ng late game mode din, itong si Flonyoy, itong may gamit ng Irritate ay napakasakit na talaga. WM na gamit na naman, hindi tatama ang revenge pero mukhang bobola na ng palayo at wala atang babagsak. Pero hindi pa tapos, may dragon na paparating at mukhang dadaan lang siya. Napadaan lang, nakaalis na yung mga kalaban. Kilabot at Kembot ay nagpulyasa na doon sa scene na yon, no? Ayaw pumalag at tama lang naman. Kung ako makakita ng 4-0-3 na Yuzong, hindi ko rin papalagan yan. Hihintayin ko mag-expire yung ulti. Kahit naman ako, Omi, no? Nakakatakot yan. Pero andito nga tayo, balik tayo sa taas. Kung saan ay nag-conceal na ang Tatagusba. Nako, nahuli si Oh My Zayla. And that's going to be a kill for the side of Kilabot at Kembot. Pero mukhang magiging trade dito ng Tatagusba ay kukuha sila ng Torres sa taas. Turtle, however, ay mukhang isusurrender na sa kamay ng Kilabot at Kembot. Nag-change lane na nga rin ang ating mga side lanes for the side of Tatagusba. At Tatagusba kaya sila dito sa Turtle dahil sinisimula na ng Kilabot at Kembot. Nakuha na nga si Sagip ng kanilang first turtle for the team. 3-1 manipulation ay nilabag na. Yan!
Napakasakit naman ang dami siya ng ganito kay Brethren. Humble siya going in. Papahanap na to, naghahanap ng lifesteal. Pero mukhang tatanggihin lamang ng lapu-lapu at mabagsak na rin sa damage ng isang Iritel. Naghahanap pa sila ng dito. Oh my say with the darkness. Hindi yata sapat yung Chaos Bolt. Makakapag-brilliance pa naman palayo. And that's going to be that end of that fight. 3-for-3 ang ating exchange. Pero ang pagong ay sa kilabot at kembot. Nakahabol na nga ang ating team. Konti nila lamang dinabahan ng goal. The lead ng Tatagos ba? At itong middle lane ay pilit na tutumba ng Convoy. Oo, At ayan na. successfully ay nakakuha na rin sila ng goal. Solid. Hindi masyadong lumalayo yung laro natin dito, Odin. We're 8 minutes in. 1,000 halos lamang ang lalamang ng lamang ng Tatagos ba? And ibig sabihin niya, no, kaya pa rin pumalag ng kilabot at kembot. In fact, nagiging problema na nga yung Iritel. 2-1 and 4. Naku, yung hit na nahanap. Here comes the revenge na rage combo. Pero makakatakas naman with the revitalize ata at papasok pa nga sa likod yung Lunox with the brilliance. At makakatakas ang 4 na miyembro ng Tatagos ba? Pero Torre ata ang totoong puntirya ng kilabot at kembot. That's 4v3. Nasa likod na nga dito si Bang Simon. Aray ko! Nangyari na, oh my Layla! Nakaisa doon. At 4 laban sa 2. Susubukan ni Sagip na sagipin. Ito nga si Sun Velicious at successfully nakaisa mula doon. Kahit papano, no, na-isalba pa yung isa kahit papano, pero dalawa na ang bumagsak para sa kilabot at kembot. Tatagos ba extends their goal lead to a 1.5k. At saktong-sakto yan dahil 20 segundos na lang ay lalabas na ang pinakaunang Lord ng ating laro. At dito na nga natin makikita kung sino ang unang makakakuha ng malaking kalamangan sa loob ng ating mapa. And with the expanding rivers, Odin, ang ating dynamic map of game number 1 ay lahat ng mga miyembro ng pares na kupunan ay agad-agad na makakapwesto around this Lord pit. Onting segundo na nga lamang ay makikita na natin ang Lord. At nakita ko doon si Oh My Sayla. Nakakuha na siya ng Genius 1 na medyo masakit na yung ganyang Lunox na may 2, 3 items na. At nagsisilipan pa lamang naman ang kilabot at kembot at Tatagos ba? Mukhang walang magbibigay ng Lord dito ngayon, Omi. Walang mga play safe dahil Mukhang ibang sayaw naman ang ating papanoorin. Lord dance na muna para sa larong ito. Wala pa naman nag-all-in para sa Lord. Kalahati na ang buhay nito. Pero ito na, Black Dragon 4. Mukhang mag-all-in na ang side ng Tatagos ba? Si Sagip, pero makakakuha si Humble siya. At mukhang magdadali pa nga dito yung Brethren. At babagsak pa nga yung dalawa sa side ng kilabot kembot at Tatagos ba? Pero tuloy lamang ang pagbabaril dito ni Kim Yoo-jong. Nice stun mula dito sa lapu-lapu, pero yung Brilliance ay magbibili ng oras para sa kanya. And that's going to be 4 people down on the side of kilabot at kembot. Pero ang Lord ay nakuha din ang Tatagos ba? talaga namang panalo sila doon sa fight na yon. Mukhang makukuha pa rin nila. Itong mid lane, meanwhile si KFR ay tinalunan sila pero mukhang hindi na niya mapipigilan na ma-take down ang kanilang mid lane tower. At hindi pa nga tapos ang siege dito for the side of Tatagos ba. Imagine mo no, nanalo sila ng team fight, nakuha nila ang Lord. May Lord sila sa taas at mukhang tuloy ang kanilang pagpupush. Again, this is just the first start of the game. So ang ibig sabihin naman ito ay highly likely na makakadepensa pa rin ang kilabot at kembot. Tama ka dyan. Kayang-kaya pa nilang depensahan ang kanilang torre this time around at mukhang magsasama-sama technique na nga itong kilabot at kembot dahil hindi na rin biro ang mga initiations na ginagawa ngayon ng Tatagos ba? Nandito sila ngayon sa top lane at mukhang ang isang torre nila. Nakahuli ng isang marksman. Kim Yoo-jong goes down. Massive pick-off mula dito sa kilabot at kembot. Pero si Oh My Sayla nakakapag-breed pa rin. Naku, naiwasan pa nga yung stun na mula dito sa lapu-lapu. At buhay pa rin. Si Oh My Sayla makakapag-recall. Pero mukhang papasok na rin si Humble dyan. Naharap si Sigit. Isang back na lang. Oh! Sayang hindi tumabot yung Appraiser's Rat. But the real word manipulation, madadamage si Humble siya. Tuloy pa rin ang pag-push ng Tatagos ba? Pero 2 for 1. No, 3 for 1 ang naging exchange ng laban na yun. Talaga naman nakakakilabot na ang ating mga teams. Ang Tatagos ba ay nakukuha na ang power spike na meron sila ngayon. Nakikita natin ang kill score for Humble, Chaong, May Sayla. At play safe lang tong si Granger na Kim Yoo-jong. Pero wala pa rin siya halos deaths. Isa pa lang. Yun And looking at the items right now. Unang-unang deaths yun no? Unang death ni Kim Yoo-jong kanina. Napagandang huli mula kay KFR. And sa tingin ko nga, dapat panalo na sa teamfight ang kilabot at kembot dun Unang napatay nila sa teamfight na yun was the marksman. Pero hindi, hirap na kasi sila kay Jim Yars. Dito sa Yuzong. Tapos nakapag-free pa si Oh My Sayla ng ganyan yung buhay. Pang-highlight. Siyempre pang my day. Nakaalis pa. Oo. Nakauwi pa, pre. Oo, mamamay turn na siya dun. Oo.
Sabi niya, alis muna ako, bye, kaya nyo na yan. Ay. And for Kilabot at Kembot, no, very unfortunate event dahil dyan, 5,000 na ang kalamangan ng Tatagusba. At ibig sabihin niyan ay mas mataas ang control ng side ng Tatagusba sa pangalawang Lord ng larong ito. And sadly, para sa Kilabot at Kembot, no, mas mahirap depensahan ng Lord na ito at kailangan na talaga nilang masolusyonan. Hindi lamang si Kim Yoo-jong, nagawa na nila kanina yon, kundi masolusyonan din yung Lunox na kanina pa nakakatakas. Oo nga, andito na nga sila ngayon sa Lord Pit, nag-conceal na rin. Oh, wait lang. Oh, nahanap ata nila si Flonyoy pero nakakapag-create na rin. Revitalize na ko si Humble Chan. Delikado, makakatakas pa yung jungler hindi. Flicker mula dito sa Lapu-Lapu. And that's going to be a crucial jungler kill para sa side ng Kilabot at Kembot. Pero si Kim Yoo-jong, masastan na naman ang Lapu-Lapu doon sa Genji. It's a fight between two sides. Pero mukhang si Kim Yoo-jong ang mananaig doon. Mababaril pa niya at makakalayo. Pero si Oh My Sayla ay babagsak. Massive win para dito sa Kilabot at Kembot. Tuloy ang kanilang paglo-lord. 3-1 para sa Kilabot at Kembot at mukhang libre na nga nila makukuha. Ito ang ating second Lord of the game, which is quite an advantage for them dahil 3K na lamang, 2.3 ang gold lead na lamang ng Tatagusba. Nabaliktad pa nila, no? Nabaliktad, oo. Nabaliktad pa nila. And that is all from the pick-off na nakuha ng Kilabot at Kembot dito kay Humble Cha. And yun yung nakakatakot na kapag jungler ka, pag umabot na ng mid to late game, tapos ikaw yung napitas, parang kasalanan mo pa na sabihin na nating mahihirapan kayo. And I guess the pressure is there. Para dito sa Tatagusba, kailangan talaga nila makadepensa dito. Maybe reset it for a bit, pero sumasakit na rin talaga si Soon Vilicious dito. Ang ganda ng play ni Kilabot at Kembot sa play sa pitas na yun, yung Lapu-Lapu nila. Oo, tama ka dyan. Sabi niya, babawi ako, dudurugin ko kayo at mukhang madudurog Yun din na. naman si Junior's Avenue dito sa mid lane. Nakakuha pa nga sila ni Santore. Tuloy-tuloy pa rin ang Kilabot at Kembot, pero hindi pa rin naman nila maitutumba. At least no, nakadepensa ang side ng Tatagusba sa presyo lamang ni Junior's Avenue. Tuloy ang pagpupush para dito sa Kilabot at Kembot. Heavy crossbow, binato na ni Flonyoy pero naubusan sila ng minions. Ibig sabihin niya na kailangan munang kumalma. Dito sa bot lane ng kanilang call, Humble Cha. Tatangke ng Sabagya pero makakapag-dash naman palayo. That's still one inhibitor turret na babagsak on the side of Tatagusba. At mukhang swerte pa yan ang lagay na yan, Odin, dahil medyo malapit sa upcoming Lord yung bumagsak na inhibitor turret. Alam mo, nahabol na nga nila din ang gold lead sa Tatagusba. Ngayon ay sila na ang may hawak ng kalamangan, pati na rin sa ating control sa mapa. Oo. Nakabangon na nga sila, Omi. Itong si Flonyoy ay late game hero talaga bilang isang Irithel. Oo, yun din ka talaga yung mga rason. Isa sa mga rason no, kung bakit napipick yung Irithel against the Granger. Oo. Kapag ka early game, sure, medyo talo ko talaga dyan. Napakasakit ng Granger ng early game. Fury Hammer lang ang puhunan. Pero pag umabot na tayo sa late game, 1 heavy crossbow, 2 hits, 3 hits, especially if may passive, tas nag-crit. Doon natin masasabi na yun yung kalamangan ng Irithel. Ang medyo kailangan nga lang bantayan talaga ay hindi ma-stun o hindi mahuli ang isang Irithel. Dahil alam natin na isa lang ang kanyang dash, ulti pa niya yun, and of course the sprint as well. And looking at the items, Odin, umabot na tayo sa punto na kahit mahuli yung Irithel, may Wind of Nature pa naman. Oo nga, nakikita natin ang kanilang mga nabubuong items ngayon. And Omi, siguro para manalo ngayon sa clashes itong Tatagusba, kailangan nilang maabot ang backline, especially itong Season Delicious. Dahil kahit nag-initiate itong Tatagusba, ay naka-counter sila ng real world manipulation nitong Season Delicious with that Eve. Kailangan nata maging pasensyoso dito ni Junior's Avenue. Hindi pwedeng mauna yung Black Dragon form maliban na lang kung mahuli niya agad yung Eve. Dahil pakiramdam ko out of all the people no, sa side ng Tatagusba, may pinakamataas na responsibilidad para jombagin o bigyan yung Eve would be him. Dahil na rin sa kanyang Petrify at Black Dragon form. Pero sisimulan na, Lord. This is the third Lord of the game. Mukhang ibibigay na lamang ito ng Tatagusba. Pero ang kapalit tatay, hahanap sila ng kill doon sa Lapu-Lapu sa XP lane. Ang tanong ay mabubuhay pa ba dito? Yung XP laner, mukhang mapapa-flicker palayo at flickeran din siya. That's a kill for the Lord. Talaga namang 3v1 na nangyari doon. Pero sabi nitong Kilabot at Kembot, dyan ka na muna dahil dito na kami sa mga tore. At talaga namang napakasakit na. Pero mukhang mahuhuli itong si Flonyoy. Makakaalis pa kaya siya pero Yun lang! hindi na.
Napakamalas pare ko, yung magpupush pa yung namatay. At makakatakas pa nga si Humble Cha. Mukhang makakadepensa dito ang side ng tatagos pa. Maliban na lang kung babagsak dito yung Lunox. Pero makakapag-brilliance pa naman palayo at mukhang papasok na naman si Jimiors doon sa may bandang likod. Cha Energy is no longer available. Kaya naman babagsak na ang Dragon ng tatagos pa. 4 ang dedepensa, 3 ang magpupush. May Lord pa naman pero mukhang sapat na ang wave clear ng tatagos pa dito. Real with manipulation, mukhang babagsak si Humble Cha. Immortality is there pero hindi na ata makakapag-buy ng Winter Crown. Makakabalik naman sa base. May imo pa rin yung Hilda dito. Tuloy ang pagdepensa pero si Oh My Sayla ay babagsak. Ayan na nga, nakikita na natin ang sakit ng ating mga heroes. Si Sun Vilicious ay sakto ang paggamit ng kanyang mga real manipulation at pipilit nila na i-take down ang base. Pero naka-double kill pa doon si Kim Yu. Lapu-lapu! Lapu-lapu, kinabot ng Kembot! Oh, grabe, pinasok na naman ni Kilabot at Kembot. Si Mang Sinmo na ata ang matutuloy dito. At ito na, base push na lang pare ko. Kilabot at Kembot ang kukuha ng panalong ito. Wow! Magandang pagbawi ang nagawa ng Kilabot at Kembot. O, paano yung Kilabot? Paano yung Kilabot? Paano yung Kilabot? Patingin, patingin! Isa Kuya, pa nga. kuya, paano muna yung Kilabot? Oo! O, paano ang Kembot? Si Sun Vilicious, Ay, grabe. O, Ganun. yan ang Kembot. O, nasaan ang Kilabot? Yan, Nasaan yung Ay! Kilabot? Rar! Yan ang gusto natin. Gina G. Oo.